Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat. Maligayang Pasko sa ating lahat at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, huwag natin kalilimutan yung mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngayon, of course, December 25, araw mismo ng Pasko. At kahit holiday, nandito pa rin kami sa studio at maghahapid ng mga balita at impormasyon sa inyong programang Damdaming Bayan na minus muna. Sila kay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Siyempre, yung mga kababayan natin, meron pang hangover. Ha? Yung mga nag-Noche Buena kagabi. Ha? Gising Kamusta na na kayo? Gising na pa ba kayo? Gising na ba kayo? Oo, lakay. At ang mga paus na ba? Sa amin kasi kabi-kabi la, kanto-kanto. May mga nagkakaraoke lakay. Ilang bote ba ang natumba? At ilang bang manginginom ang natumba? Pero lagi-lagi po, drink moderately. Ayan, okay lang naman yan. Total, Pasko naman, sabi nga. Pero, ilagay natin sa tiyan, wag sa ulo ang alak.
Para maiwasan natin ang guluhan. Sama naman nun, Paskong Pasko tapos magkakaroon ng kaguluhan sa inyong barangay dahil lang sa walang kontrol na pag-inom, di ba? Okay lang yan mag-inom, magsaya tayo, sige, uminom tayo, sige. Pero, wag natin kalilimutan na lahat may limitasyon. Wag sobra-sobra. Wag naman sobra-sobra. Yung iba, inabot na ng umaga, nagkakaraoke pa rin, nagiinuman pa rin. Wag naman, makakaperwisyo tayo sa ibang kababayan natin na gusto nang magpahinga. Oo, yung mga trentahin, gusto nang inaantok na, patulogin nyo daw. Huwag nyo matulog, magpatulog kayo. Pwede naman yung hinaan Okay lang naman tuloy-tuloy nyo, pero hinaan nyo naman konti at huwag nyo namang itapat sa mga kapitbahay ninyo ang inyong speaker. Huwag yung parang umaga na nagko-concert pa kayo. Okay lang yung gabi hanggang pasado alas 12 ng haping gabi, okay lang yan. Kasi Noche Buena yan. Yan ay kasagsagan ng selebrasyon. Pero yung pagtungtong na ng alas 3 hanggang alas 4, nako, kasarapan ng tulog niyan. Pwede rin kayo magpahinga. Di ba? Ituloy nyo na lang sa sa umaga. Mamaya ulit. Para kayo ay makapag-recharge naman. Ayan. At siyempre, bukod sa mga pulis, bumbero, dapat din natin saluduhan yung mga opisyal ng barangay. Oo. Sapagkat kabilang sila sa mga naging abala kagabi. Sa Noche Rumoronda Buena. yan. Rumoronda yan. Minimake sure, titiyak na walang mag-aaway-away. Oo. Sa gitna ng kasiyahan, andyan ang inyong mga barangay para panatilihin ang peace and order sa inyong lugar. Pati na rin, Lakay, banggitin natin, batiin din natin ang ating mga health care workers. Ayan, yung mga nasa ospital na naka-duty kahit na araw ng Pasko. Yung mga nasa emergency unit, ayan, importante yan, ha? At yung mga bibigyan natin sila ng pagkilala. Kagabi, Lakay, ewan ko kung sa inyo, ganun din. Pero sa amin, ang daming nagpapaputok kagabi. Ganun ba? Oo. Sa amin, madalang. Pagsalubong, ang lalakas. Ang lakas ng paputok. Kaya minsan nakakatakot din na makakarinig ka ng malalakas na paputok. At sana huwag yung mga bata, wag na kayo magpapaputok. Meron Hayaan bang natin yung mga nakapagtala ba tayo ng sunog? Wag naman sana kagabi. Meron ba na italang sunog? Wala pa na mga sa kasagsagan ng pagsalubong ng Pasko? Pero ang kanina, Lakay, kay Lakay Romy Gonzales dyan sa May Bagyo, meron daw natala na naputukan. Nako. Kaya ngayon pa lamang na Christmas, may mga na gano'n ng insidente, at ingat-ingat po tayo. As much as possible, sana wag na po tayo magpaputok. Lalo na sa bagong taon. Ayan. Mga na lang, turotot, yung mga ganyan. pampaingay. Wag na paputok. Medyo delikado kasi. Kung sa bagay, nung ako bata pa ang ginagawa namin sa pagsalubong sa bagong taon yung batya at palo-palo para maingay. Pero during that time, yung mga kaldero kukunin. Magagalit si nanay kasi kinukuha yung kaldero, pinupukpok para paingay. Pero during that time, nung kapanahunan ni Boy Gonzales, ay talagang terrible talaga ang paggamit ng paputok. At talagang tumatagal. Pag hindi pa tumutungtong alas 12 ng haping gabi, napakarami na nagpapaputok. Mga 11 o 10 pa lang ng gabi. Ang dami na. Pero ngayon, buti na nga lang din Lakay last. Nung 2025, yung pagsalubong ng 2025. Kumpara doon sa naranasan ko din doon sa amin sa Quezon City, mas bawas na siya. Konti na lang ang mga nagpapaputok. Kasi dati noon, parang mga 11. Hanggang alas 2 yan, Lakay. Alas 2 ng madaling araw, nagpapaputok pa rin sila. Alam mo, malaking naging tulong ng kampanya ng Department of Health, yung iwas paputok campaign nila. Hindi pa from time to time pinaplash sa TV yung mga napuputukan. Nakakatakot. Puputulan ng daliri. Worse, meron pa mamamatay. Tsaka yung din, Lakay, insidente ng sunog. Ayan. Delikado din Kaya kung gusto niyo naman na meron naman po mga designated yung mga lokal na pamahalaan Lakay na mga nagtakda sila ng lugar kung saan papahintulutan ang paggamit ng paputok. Okay yan. Huwag na sa mga malalapit kasi sa bahay kasi delikado talaga. At isa pa, iwasan po natin yung pagsusunog ng gulong. Hindi ko alam kung ano ang logic. May pala ng gulong, Lakay? Pagka bagong taon, yung sasalubong ng alas 12 ng haping gabi,
Ay, hindi ko alam kung ano ang logic. Bakit kayo nagsusunog ng gulong? Anong Ewan ko. Bakit po kayo ngayon ko lang narinig Anong yan na klaseng kaya. paniniwala yun? Oo, sa mga kalsada. Kasi noong mga nakalipas na taon, kasi may bahay kami sa Caloocan. May bahay rin kami sa Tondo, Manila. Pagka dumadayo kami sa Tondo, Manila, bago sumapit ang alas 12 ng haping gabi o yung putukan, babalik kami ng Caloocan. Dumadama kami dyan sa may kabaan ng C3 Road. Nako, makikita mo sa kalsada, maraming sunog na gulong, maraming nagsusunog. Ito ang hindi maganda ang amoy. Mabaho yung magsusunog ng gulong. At saka delikado. At teka muna, tayo kwentuhan ng kwentuhan. Balik tayo sa trabaho natin talaga. Ito, by report, si Maring Let Narciso, Malacanang ibinida mga nagawa ng Administrasyong Marcos sa sektor ng kalusugan at edukasyon ngayong taon. Pero bago natin papasukin si Maring Let Narciso, baka makalimutan ko. Kasi binabati ni Francis Cuaco yung kanyang matalik na kaibigan. Sino ba yan, Lakay? Si Strawberry Lopez. Ayan. Strawberry Lopez. Taga saan ba si Strawberry Lopez? Hanggang ngayon, misteryo. Ayaw pang ipakilala ni Francis Cuaco binabati ka, Strawberry Lopez ni Francis Cuaco. Good morning and happy holidays. Ng Merry Christmas. Bakit Francis meron pang ano yan? Chup-chup mwamwa daw. Ayun, Francis, napaka-sweet mo sa girlfriend mo. Ibig sabihin, kaibigang babae, si Strawberry Lopez. Anyway, papasukin muna natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Kahit Pasko, nagtatrabaho ang ating reporter from the Palace, Marinlet Narciso. Marinlet, magandang umaga at Merry Christmas, Marinlet. Good morning at Merry Christmas, Romel. Happy holidays kay Jassy. Ayan, ipinagmalaki ng palasyo ang implementasyon ng Zero Balance Billing Policy sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, dahil sa programa ay nalibre ang pagpapa-ospital ng mga pasyenteng na-admit sa basic o ward accommodation sa mga ospital ng Department of Health. Batay sa tala, umabot na sa higit 4 na milyong Pilipino ang nakinabang sa polisiya na naglalayong maibsan ang gastos ng mga pasyente. At bilang bahagi pa rin ng pagpapalawak ng access sa healthcare, ipinatupad rin daw sa buong bansa ang Yaman ng Kalusugan o YAKAP Health Caravans ng PhilHealth. Ipinagbibigay ng serbisyong medikal sa mga komunidad. Katuwang ang pagtatatag ng bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers para sa libreng outpatient care. Sa edukasyon, sabi ng PCO, isinulong ng administrasyon ang komprehensibong mga reforma para mapalakas ang learning opportunities. Nilagdaan ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program para magkaroon ng college degrees ang mga working professionals sa pamagitan ng pagkilala sa kanilang mga natutunan at karanasan sa trabaho. Nakapaghatid rin daw ng laptops, digital learning tools at satellite internet sa mga pampublikong paaralan sa malalayong lugar. Ibinida rin ng Malacanang ang fine-tuning ng K-12 curriculum, paglagda sa Early Childhood Care and Development System at pagdaragdag ng libo-libong teaching positions at suporta sa mga guro. Gayon din ang utos ni Pangulong Marcos na palakasin at palawakin ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAS para mabigyan ng tulong pinansyal ang mas maraming deserving na mga estudyante sa kolehiyo. Si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marinlet. Yes, Romel. Saan ba nag-Noche Buena ang first family? Diyan ba sa Palasyo ng Malacanang? Alam mo, bago pa man magbakasyon o mag-holiday, tinatanong na namin yan. Oo nga Kaya lang, hindi binanggit ng palasyo. Ang binanggit lang nung huling press ko ni Jose Castro ay sa Pilipinas lang, si Pangulong Marcos at ang first family magpapasko. Pero kung saan, hindi na na-share. Aba, wala kaya sa kanilang lalawigan sa Ilocos Norte? Oo, yun nga wala kasing kumpirmasyon dahil yun lang naman yung pwede nilang puntahan. O kaya sa Baguio, di ba? Sa Baguio, sa Palasyo o sa Ilocos. So, kung saan man, basta nasa Pilipinas. Ayun. Abalang-abala sa
pag-aaral sa 2026 national budget. Ganun ba, Marinlet? Ay oo, dahil nga wala daw holiday, ayan, kahit daw Pasko, ay magtatrabaho ang presidente para matiyak na maaaral muna, mare-review yung ipinasang 2026 General Appropriations Bill ng dalawang kapulungan ng Kongreso bago niya pirmahan na ang sabi nga ni Executive Secretary Ralph Recto ay sa first week ng January. January 5, to be exact, ang pagtaya ng Executive Secretary. Oo, Romel. So, ayan, ang abangan natin. Marinlet, pakiabot mo ang aking maligaya pagbati sa aking inaanak, ha? Maraming salamat. Oo. Sabi ni Miss Let, pagbati lang daw ba? Hindi. Kasi yung inaanak ko kay Marinlet, napakatalinong bata. Ooh. Alam niya ang palitan ng dolyar at piso. Bagsak, hindi ba, Marinlet? Ang inflation, napakabilis. Magaling yung bata na yan eh. Ano nga ulit ang pangalan ng inaanak ko, Mare? Si Tasha. Tasha, alam ko matalino kang bata. Alam mo kung ano pinagdadaanan ng bansa. Tasha, Merry Christmas. Binati ka ng ninong mo, Tasha. Yan. Ang ninong mo, lagi lang nandito, Tasha, ha? Manatili kang matalino, Tasha. Andito lang daw ang ninong para sa mga advice kung kinakailangan mo. Manatili kang matalino at mapanuri. At maging malakas lagi ang pakiramdam. Ang inflation natin, Tasha, nakita mo naman. Ang gross domestic product, nako, hindi makamit ang target. Bagsak ang ekonomiya, sa madalit salita. At ang mensahe na yan ay pinapaabot ko rin sa iba ko pang inaanak. Sa dami ng indicators na binanggit mo, Romel, siguro naman ay naiintindihan. Matalino talaga si Tasha. Ay, inaanak ko na yan, Marinlet, ha? Sige, maraming salamat, Marinlet, at Merry Christmas sa buong pamilya. Merry Christmas. Ayan. At teka muna, dahil Paskong Pasko, syempre, mamimigay ang ating kasamang si Sherwin Alfaro ng Aguinaldo. Ayan nga, at magkakaroon tayo ng Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Dito lamang po yan sa Vicente Soto Street, Vicente Soto Street, Pasay City. Tapat lang yan ng stasyon natin. MBC Building, dyan lamang ho sa MBC Building, katapat ng MBC Building. At para sa ating Word of the Day, ayan, napakasimple. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na! At ito na nga ang ating Word of the Day. Akmang-akma ngayong araw, ang ating Word of the Day ay Maligayang Pasko. Ayan, at sa mga nais nga pong manalo ng papremyo at aginaldo mula sa ating Ninong Sherwin, magpunta lang sa tapat ng MBC Building. Dito lamang nga ho yan sa Vicente Soto Street sa Pasay City at hanapin ang ating Ninong Sherwin at sabihin ang ating Word of the Day na Maligayang Pasko. Ayan, kanina nakita ko rito sa paligid ng CCP, ang daming nagja-jogging. Oo nga, lakay Nakakainggit. Mga kinain kagabi, parang binabawas na. Sinusunog yung taba. Ayan. Kasi kailangan daw mag-make room para naman po sa New Year. Ayan. Ang ganda pa naman ng sikat ng araw. Oo, ang ganda Hindi pa siya naman ganun kainit. Pero tirik na tirik ang araw. At yung hangin, medyo may kalamigan. Kaya very tamang-tama para mag-jogging. Kaya ito si Francis Cuaco bigla niyang naalala si Strawberry Lopez at saka sino ba isa, Francis? Sabi ni Tina Nolasco, meron siyang binabanggit dito. Yung isa mo para matalik na kaibigan babae. Si Milky Shake. Si Milky Shake Pataranta. Ayan, Milky Shake Pataranta. Kakaiba yung mga kaibigan ni Kuya Francis, May Milky Shake at merong Strawberry Lopez, Si Milky Shake Pataranta. Milky Shake Pataranta, binabati ka ni Francis Cuaco. Ikaw, Francis, syempre naman, bakit mo kalilimutan, Francis, yung only one na commander-in-chief mo, si Ma'am Nida.
Ayan, Ma'am Nida Cuaco, magandang umaga. At Parang, Merry parang Christmas. hindi ata makakauwi. Ah? Parang natatakot na ata kung umuwi ng Pasko ngayon si Kuya Francis. Hindi, sabi ni Francis, maunawin daw yung asawa niya. Alam niya na nagbibiro tayo, pero at the back of his mind, seryoso daw tayo, sabi niya. Ikaw talaga, Francis, ha? Oras muna natin, meron tayong 27 minutos, makalipas ang alas 8 ng umaga. Teka, batiin ko muna ito. Merry Christmas, Tanglao family, na sina Prince, Janice, Kiara, at Simon. At happy birthday. Uy, happy birthday. Tapos Pasko pa, ha? Arnel Salarza. Mula sa kasama natin si Ma'am Mika ng MBC at Maverick at Margox. Ayan, Merry Christmas sa inyo, Ma'am Mika at sa buong pamilya. Papalastas muna tayo. Mamaya marami pa tayong papalakayin, ha? Ang oras muna natin, alas 8:28 ng umaga. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms! Amoy Cala, amoy good vibes! Champion na milyonaryo pa! Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Harong, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097 Series of 2025. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms! Amoy Cala, amoy good vibes! May nagbago! May arte! May budget! Kala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms! Amoy Cala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms! Amoy Cala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms!
Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa! Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Harong, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Balik tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Ngayon pong araw ng Huwebes, araw po ng Pasko, December 25. Ang sabi sa survey ng Social Weather Station, 7 sa bawat 10 Pinoy ang umaasa ng positibong Pasko ngayong taon. Ayan. Na maligaya ang kanilang Pasko.
Well, kahit pa paano, majority pa rin sa ating mga kababayan ang umaasa ng maligayang Pasko. Sa kabila ng napakaraming suliranin at problema na kinaharap ng bansa ngayong 2025. Minsan na nga lang daw ang gantong holiday season, lakay. Huwag na nating stressin ang ating sarili. Para mas madami pa tayong maabutan na holidays at birthday. Huwag na tayo ma-stress. At saka mas mainam kung sasalubungin natin ng may positibong pananaw ang araw ng Pasko. At yung bagong taon, of course. Nasa ganun ma-absorb natin yung positive vibes na tinatawag. Di ba? At ang importante, kahit na tayo ay dumaan sa napakatinding pagsubok, pinakamahalaga tayo ay kahit papano nakakasalba. Nakababangon pa rin. At teka muna, labas tayo ng ating impilan. May report si Boy Gonzales, sitwasyon sa mga pasyalan sa Maynila. Pagkatapos ng Noche Buena, yung iba dumidiretso na sa mga pamosong pasyalan dyan sa Maynila tulad sa Luneta. Sa Luneta. Sa Manila Zoo. Manila Zoo at sa may Dolomite Beach. Siyempre.
na ng komunikasyon ang tagapagsalita ng National Capital Regional Police Office, si Major Hazel Asilo. Major Hazel, magandang umaga at Merry Christmas. Si Romel Fuertes at si Jackie Resio, ma'am. Magandang umaga po. Merry Christmas po, Ma'am Jackie and Sir Romel, at sa lahat po, Merry Christmas po. Okay, so ano ang assessment ng NCRPO dito sa katatapos na pagsalubong ng Pasko o itong Noche Buena dito sa Metro Manila, in particular sa peace and order situation? Pwede po natin consider na generally peaceful naman po yung ating naging pagsalubong sa ating Kapaskuhan. Wala naman po tayong major incidents na na-monitor, maliban po sa mangilan-ngilan po ng mga insidente na nakita naman po natin sa ating mga social media at sa balita kagabi. So far po, ito lang naman po yung ating tinututukan sa ngayon. Pero po, para sa lahat, sa mas nakakarami po dito sa atin sa Metro Manila, naging maayos at mapayapa naman po ang kanilang mga naging Noche Buena. Ano yung mga karaniwang nirespondihan ng ating kapulisan, Major Hazel, nitong katatapos na Noche Buena? Yung mga tinatawag na petty crimes? Karaniwan po na ating mga nahuli nitong mga nagdaang araw, lalo po kahapon, is mga ano lang naman po, mga kaso ng illegal gambling. Ating mga kababayan po na mga nagkakarakrus, nagdadice, ito po yung ating usual na mga nirespondehan kahapon at ng mga nagdaang araw. Maliban po din sa ating mga nakita kahapon, yung mga medyo mga karon ng kainitan sa traffic, pero agad naman po itong nasolusyonan. Nagkaroon naman po ng amicable settlement yung mga yung pong nakita natin na isang van at saka po yung nasagi niya na motor na kahapon ay nagkaroon naman po sila ng maayos na pag-uusap. Major Hazel, tanong ko lamang po yung sa parte naman po ng mga nagpapaputok, kasi dito po sa bahagi ng Quezon City, marami ho akong narinig na mga nagpapaputok. May mga naitala po ba tayong mga nasugatan or ayun nga ho, naputokan dito nga pagsalubong sa Pasko? Based po sa ating pag-monitor simula po noong December 16, meron lang po tayong 8 na mga na-monitor. So yung kahapon po, baka po hindi pa po ito nasasama doon sa ating firecracker-related injury. Bali po 3 po ito na puro mga victims natin ay minor as of kanina lang, as of 24 po. So yung pong ating mga na-monitor na ito ay mga minor injuries lamang, gaya po ng mga nasugatan yung daliri, paa, at isang senior citizen po na natamaan ng doon sa kanyang kanang paa at nagkaroon din po ng minor injury. Wala rin tayong naitala na indiscriminate firing, Major Hazel, sa pagsalubong sa Pasko? Kasi usually ganyan hindi ba? Usually meron tayong ilang... Meron po tayong na-monitor. Saan pong banda, Major? Dito po sa area ng Southern Police. Ikini-check pa po natin yung alleged na indiscriminate firing po dito po sa area ng Parañaque. I see. So wala namang biktima ng ligaw na bala? Wala naman po, wala po sa ating datos na natala po sa simula po kahapon. At yung bong nagpaputok na yan ng baril, walang habas na nagpaputok ng baril, yan po ba ay under custody na ng kapulisan? Yes po, under custody na po ng kapulisan itong ating suspect at hinahanda na po yung kaso para po ma-file po sa court. May we know kung siya ay civilian or officer of the law? Isa po siyang uniform person. I see. Pwede ba nating sabihin kung siya ay police or sundalo or any member of the law enforcement agency? Sa ngayon po ay inaalam pa po namin yung kanyang talagang kung saan pong ahensya siya nakabilang. At patuloy pa po kasing ginagawa nating investigasyon at syempre po yung ating po kasing mga victims ay inaalam pa po natin yung kanilang side dito sa storyan ito. Yung nagpaputok ng baril under the influence of liquor? Kasi kadalasan ganyan Hindi ba, Major? Pagka nakakainom at yung alak inilagay sa ulo, sa halip na sa tiyan, at merong iniingatan na baril, usually ganyan na nangyayari. Under influence of liquor po ba,
nung siya ay ma-apprehend ng kapulisan? Hindi po siya under the influence. Opo. So mas mabigat yan kasi normal ang kanyang pag-iisip. And without any apparent reason, nagpaputok siya ng baril. Sa ngayon po kasi ay iniimbestigahan pa po natin kung ano ang reason bakit siya po ay nag-indiscriminate firing. So patuloy po yung ginagawa pa po nating investigasyon regarding po dito sa insidenteng ito. Ayun, Major, since nabanggit nyo nga ho nagkaroon ng ganyang insidente, halimbawa ho may mga kababayan ho tayong makakita ng gano'n na may nagpaputok ng barel. Saan po ba nila pwede itong isumbong? Kagaya po nitong ating mga victim dito sa ating incidenteng ito sa Parañaque, agad din po silang nag-report sa pinakamalapit po na police station at sila po naman ay nabigyan ng assistance at narespondihan po agad yung kanilang pangangailangan sa ating police assistance. Kaya po, nahuli po agad natin yung suspect. Ayun, very good. At pagkatapos nitong araw ng Pasko ay magiging abala pa rin ang kapulisan dahil naman dito sa pagsalubong sa bagong taon na Major Hazel. Tama po, tuloy-tuloy na po ang deployment ng ating mga personnel, yung ating pong 14,000, mahigit 14,000 na PNP personnel ng NCRPO ay tuloy-tuloy na po. Hanggang yan po ay sa 3 Kings pa po. So, bukod po dyan sa ating inaasahang pagsalubong natin sa bagong taon, meron pa po kami isa pang pinaghahandaan. Siyempre, yung ating pong traslasyon, kaya po ating mga pulis ay tuloy-tuloy lang ang kanilang duty. Nako, halos wala palang pahinga ang puwersa ng NCRPO sa pagpasok ng 2026. Yes po, dire-diretso po ang pagsiservisyo ng NCRPO at ng PNP sa ating bayan. Well said, Major Hazel Asilo, at maraming salamat at saludo po ang sambayanan sa NCRPO. Merry Christmas!
at good morning, Major Hazel Asilo. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Ayan, ang napakinggan po natin na panayam mula sa pagkapagsalita ng NCRPO, si Major Hazel Asilo. Mabuti naman at sa kabuuan ay naging mapayapa ang pagsalubong sa Pasko or itong Noche Buena. Maliban lang doon sa binabanggit niya na isang insidente ng indiscriminate firing. At ang nakakabismaya ay isa pang alagad ng batas. Hindi lang natin wala siya sa impluwensya ng alak. Tama. So mas mabigat nga yun. The mere fact na ikaw ay nagpaputok ng baril ng walang sapat na dahilan o rason ay sigurado kaso na yan. Malinaw na kaso na yan. Sige, mamaya babalikan natin si Boy Gonzales, pero ang oras muna natin 10 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Number 1. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat. Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan, ngayon pong araw ng Pasko, December 25, 2025. Sa ngalan pa rin ni Boss Lakay Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Habang inaantabayan na natin yung winner natin sa promo, sige, asan ka, Boy Gonzales? Magandang umaga at Merry Christmas, Ninong Boy. Happy holiday sa inyong dalawa. At kanina pinuntahan ko yung Luneta Park at maaga pa lamang meron ng mga namamasyal doon sa Luneta Park, mga pamilya. At yung iba mga nakalatag sa pinakasahig, sa damuhan, at may naglagay ng parang kumot bilang sapin. At yung iba naman ay nagpapalitrato dito sa pinaka-fountain ng dito sa Luneta Park. At ayon sa guardia nitong Luneta Park, inaasahan nila na dadagsa ang mga kababayan natin, lalo na yung mga galing sa mga probinsya na lumuwas ng Maynila, ng Metro Manila para mamasyal dito sa Luneta Park. Lalo na yung mga hindi pa nakikita ang mga Luneta Park mula nung sila
wala ng pagkabata dahil galing sila sa mga probinsya. At yung iba naman ay nagkukwentuhan dito, magkasintahan. Alam mo naman na naranasan mo na yan. Ikaw, naalala mo na naman yung kabataan mo. 50 years ago, 60 years ago. Hindi ba, boy? Nagbabulahan. Oo. Nung mga... Yung iba dito nanunumpa na mamahalin. Talaga. Mamahalin nila yung isa't isa sa habang buhay. Ilang beses ka bang nagpahayag ng pagdedeklara ng pagmamahal diyan sa Luneta, boy? Ilan daw ba? Ilang beses, boy? Hindi ako napasay. Iba daw ang pasyalan ni Kuyang Boy. Sa pagkatapos kasi ng bagong taon noon pa nung mga kabataan natin. Ikaw lang. Sa bagong taon, kasi isama mo na yung sarili mo. Pagkatapos ng bagong taon na Cairo meron. Sa bagay, talagang bata pa yan Pagkatapos ng putukan, iba, alauna. Yan, namamasan na yung mga kababae natin sa Luneta Park. Dito na nagmamagdamag yan. Yan yung pinakapasyalan talaga. Pagdating naman ng Pasko, alimbawa ngayong 25, dito sa ang problema, panawagan nga pala, akala kasi ng iba ang Dolomite ay bukas. Bukas po ng Dolomite, sarado siya. Sarado? Ang bukas niya mamaya pang alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Tama-tama dun sa sunset, Oo, dahil yung gustong matanaw, yung sunset, mamayang hapon pa, ang bukas ng Dolomite, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Ang Dolomite. Tuwing Huwebes talaga yan, ay talagang ganun ang bukas nila, alas 4 to 6 p.m. Walang, sabi ng guardia na nakausap ko, walang advice sa kanila na magbubukas sila ng umaga dahil ngayon. Pero walang kaya alas 4 pa rin. At yung iba ay sigurado mapasyalan to na mamayang hapon dito sa Dolomite, yung mga kabayan natin, para magpakuha ng litrato, ng picture ngayong dito sa sunset sa Dolomite. Boy, yes. Wag mo bababaan linya mo, babalikan ka namin. Maganda yung ipinapaliwanag mo na yan. Meron lang tayong kakapan namin sa kabilang linya. Pero babalikan kita, boy. Sige, balik muna sa inyo. Sige, bago natin ituloy ang ating discussion with Boy Gonzales, nasa linya muna. Balikan natin si Boy Gonzales. Andiyan na ba si Boy Gonzales? Sige, ituloy natin yung sit na report niya dyan sa area ng Maynila, Luneta. Sa may mga pasyalan po dyan sa Maynila. Boy Gonzales, Boy! Romel, Jackie. Tingnan mo na, Boy, bago mo ituloy ang report mo. 60 taon ang nakalipas, ano ang mga sandali na hindi mo malilimutan sa iyong buhay nung ikaw ay mapadpad dyan sa area ng Luneta na yan? Boy. Pwede ba bawasan mo? Naku, Boy. naman daw yung taon Pasensya ka na, Boy. Hindi ako marunong magsinungaling. Talaga naman nagdalantaran tayo dito ng edad sige, Boy. Dati mahilig ako mga nakikinig ng debate. Ganun ba? Marami nga dyan. 1980s. Yan. 1977. Pero nung high school ako, minsan pagka naisipan kong mag-cutting na sinama ako ng mga kaklase ko. Ganun ba? Parang wala rin, nasubukan ko yan. Kaya nga takot ako na sa nanay ko dahil baka malaman. Ba't ka daw kasi sumama, Boy? Ilang babae na-date mo dyan sa Luneta sa mga panahon na yon? Wag tayo 60 years ago. Wag daw ganun tanungan la kayo. Iba. Pinapasala namin yan pagkatapos magkaklase. Punta kami dyan sa Baywalk. Dati, di naman yan Di pa ganyan yan. Talagang malinis pa yung dagat to. Naliligo pa nga yung mga bata nun dyan sa Manila Bay, dyan sa Baywalk. At tapos sa Luneta naman, nakaugalian namin yan. Yung pagka Sabado-Linggo, napupunta kami dyan, gabi, alas 7 ng gabi. Para makinig ng debate. Marami kasing debate. Marami,
political, Oo. religious, Religion. iba't ibang klase. Mm. Economy, gagaling ng mga debatista yan dati dyan sa Luneta Park. Mm. Mula noon, nawala na. Yan yung mga pinapasalan ko noon eh. Kung Kaya sa ako ba- nahilig dyan doon. Kung sa bagay, boy, nung ako ay nag-aaral dyan sa Lyceum of the Philippines, pagka Ha? Malapit na sa school. Oo. Pagka ginagambi kami ng uwi, talagang dumadaan din kami dyan. Tunay yung sinasabi mo na marami nga nagbe-debate dyan. Lalo na ang madalas nilang venue doon sa tapat ng bantayog ni Gat Jose Rizal. Di ba, boy? Oo. Oo, yung tabi nun. Oo. Yung tapat nun. So may upuan kasi Oo. doon. At saka... Maliwanag yun eh. Maliwanag na maliwanag. Maliwanag yun. Talagang maraming tao noon na... Noon pa kasi hindi na pinagbabawalan yung mga matulog dyan, magpahinga eh. Habang halimbawa, namasyal. Pagdamag, nakatulog. Hindi naman pinagbabawalan eh. Nung nagbago ang administrasyon, kung di ako nagkakamali, mga panahon pa ni Erap, kaya iba na yung administrasyon na itong ng Luneta Park. Under kasi ng, ng tourism eh. Oo. Kaya pati Intramuros. Tapos, ayun, pinagbawalan nilang matulog. Kasi dati, pagka natulog ka dyan, marami natutulog dyan dati. Remel. Pagkagising nila, wala na yung gamit nila. Na-iskoba na. Totoo yan. Oo. Nung report, police report, yan ang mga insidente na nasasalisihan yung gamit nila, nakakatulog, galing probinsya, pumasal sa Luneta Park, alas 6 ng gabi, nagpunta, naglakad-lakad, inikot siya, tapos nagutom, naupo, ayun. Tapos nagkape-kape. Nakatulog, pagising, wala na yung wallet. Opo. Wala na yung wallet. Wala na yung gamit. Ngayon boy, ngayon in fairness sa administrasyon ni Mayor Isko Moreno, talagang bumalik na naman yung sigla ng Luneta. Oo, tsaka may bago lalong pasyalan dyan para baka hindi alam ng iba. Yung Esplanade, Pasig River, Esplanade. Napakaganda dyan mamayang gabi. Oo, yung sa may bahagi nga ng Pasig River, no, boy? Yan nga ata ngayon ang dinadagsa. Ito ngayon ang pinakapatunahing pinupuntahan ng mga kabayan natin. Yung mga nagpa-picture, lalo na pagdating ng tungtong ng maggagabi na, magdidilim. Kasi napakaliwanag dyan, ang ganda dyan. Para ka nasa Italy. Oo, talaga. Tinatawag nila dyan. Napakalinis. Kaya yung Pasig River, napakalinis. Yung Pasig River, Esplanade sa... Yan ang mga pinapasalan ngayon. Luneta Park, Manila Zoo. Kita mo naman. Pero yung Dolomite, dapat bukas eh. Ang problema, mamaya pang hapon ang bukas pagka Webes daw. Sabi ng gwardiya. 4 to 6 dati kasi, ang bukas talaga niya ng pangkaraniwang araw, alas 6 na umaga, alas 6 ng gabi. Ang Dolomite. Ngayon, Webes, na taon, 25, December 25, ganun pa rin, hindi sila... Walang advice daw yung kanilang head ng mga security kung magbubukas pa ng alas 6 o hindi. Ganun pa rin, kaya alas 4 ng hapon mamaya. Ang inaasahan dyan, mamayang hapon, yung sunset. Yan yung dyan sa Dolomite Beach. Yan yung mga pangunahing papasyalan. Sa Intramuros din. Yan yung mga Intramuros, yung Manila Cathedral, yung mga lumang, yan dyan yung mga... Marami mga heritage dyan sa Intramuros na pinapasyalan ngayon ng mga kabayan natin. Hindi lang local tourists, pati mga turista galing sa ibang bansa, mamamasyal dyan sa Intramuros, dito sa Luneta Park, sa Manila Zoo. Pero sa ngayon, wala pang, puro local tourists lang nandito sa Manila Zoo ngayon. Nandito na ako ngayon sa Manila Zoo. Puro local tourists lang. Si Mali, nakita ko, naka-preserve na pala. Si Mali. Yung elepante. Yung elepante na dyan na binawian ng buhay. Yung pinakamatandang elepante dyan, hindi ba, boy? Oo, nasa 50 anyos ito si Mali. Pero hindi pa napapalitan. Dapat, sabi nga, ayaw ko lang, kung meron pang, yan yung hinihintay nila magkaroon uli ng isang Mali pa na para dito sa Manila Zoo. Yung zebra ay yung giraffe, wala na rin dito. Ibig sabihin, wala diyang elepante ngayon sa Manila Zoo. Wala, wala. Puro mga lion, tigre,
Buhaya, maraming buhaya. Buhaya. Buhaya ito. Marami ba talaga? Marami. Hindi lang sa ibang Ikaw talaga, boy. Paskong Pasko, ha? Wala akong sinabi, boy, ha? Basta yung maraming buhay, ibon, iba't ibang klaseng ibon. Teka muna, magkano ang magkano ang entrance fee para sa mga kababayan natin na interesadong bumisita? Yung mga magtutungo sa Manila Zoo, ito po ang entrance fee. Kung ikaw ay residente ng Manila, ang bayad sa adult at sa bata ay 150. 100 naman para sa mga estudyante at 120 para sa person with disabilities. Ito yung gusto ko. Kasama na yung 120 senior citizen. 120. At yung mga empleyado ng Manila LGU, mga guro, sa ilalim ng DCS o Manila ay may bayad 100 piso habang libre ang pagpasok ng mga 2 taong gulang pababa. Kung hindi ka naman residente ng Maynila, Jackie, ikaw taga-Pobs ka dyan sa Makati. Grabe naman yung Forbes. QC lang, QC. Maynila. QC lang. Ang entrance fee ay 300. Para sa adult at bata. 200 naman para sa estudyante at 240 para sa PWD at senior citizen. Libre rin ang pagpasok ng mga 2 taong gulang pababa. Tiniyak naman ng pamunuan ng Manila Zoo, may mga sapat na seguridad, napakaraming gwardiya rito, at para matiyak ang kaligtasan ng mga bumibisita dito sa lugar. Pinapayuan ang publiko na nagtutungo sa Manila Zoo, sumunod sa mga patakaran habang patuloy ng mga namamasyal. Kasi simula ng wala pang, siguro mga 5 minutes bago mag-alas 9, binuksan na yung gate. Ayun, ang dami nang pumapasok. At hanggang anong oras? Boy, hanggang anong oras bukas ang Manila Zoo sa publiko? Ang Manila Zoo ay hanggang alas 8. Ang Manila Zoo hanggang alas 8 bukas. Alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. Itanongin lang natin ulit. Kasi alam ko alas 8 yan ng gabi ang Manila Zoo. Napakarami na nakapila rito. Lakay Romel, baka gusto mong pumunta. Sabi ko naman, boy, wag sila manghihinayang sa kanilang ibabayad sapagkat sulit na sulit naman ang kanilang makikita dyan sa loob ng zoo. Ang alas 8 ang sarado hanggang hindi na question. Hindi kasi. Salamat. Yan yung mga namamasyal dito. Pero alam ko, ang bukas alas 9, alas 9 hanggang alas 8, no? Sarado. Hanggang alas 8, Lakay Romel. Ang bukas ngayon, may mga parking naman dito.